So yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito muli, J. Guevara TV, isang vendor, reactor ng TVJ. At ngayon pag-usapan po natin itong issue na nangyayari ngayon kay Anjo Iliana, no, na sinasabi nga ng iba ay bistado na. Bistado na dahil siya talaga ang traidor. So, unti-unti na daw natutuklasan ng mga tao. So, ano nga ba to? Totoo ba to? Hindi. At ito, bali may 3 video tayong papanoorin. Yung unang video ay yung Anjo Iliana na pilitang umalis sa Itbulaga. Noong pandemic, dito niya sinabi kung bakit siya umalis sa Itbulaga. So, siya pala yung umalis, no? Tapos ito, no, traidor sa Itbulaga na si Anjo Iliana lumantad na sa publiko laban, ano ba to? Laban, saan na? Uy. Laban kay Tito Vic and Joey. So, ito yung video na to, no? Tapos yung huling-huli, ito yung isa na video, yung sinanla ba? Binenta ni Anjo Iliana yung natatanging regalo ni Joey De Leon sa kanya. Alam niyo ako dito may may binigay sa akin si Henyo Master nung nagkita kami yan. May kita niyo dyan sa likod yung picture namin. Bali may binigay po siya sa amin nila Chris Ulo, ako, Jake Magno. Si Tita Messi wala. Hindi kasi ang akala kasi ni Henyo Master noon is 3 lang talaga kami yung pupunta. Hindi niya alam na marami na sila talagang vlogger at maraming sumusuporta sa kanila. So ngayon, 3 lang kami yung nabigyan ng t-shirt na yon. So yun, ang kulang na lang nun ay pirma. Hindi, pagkakalam ko nga parang may pirma nga sa akin eh. Pero eto dito kayo magtataka, no? Na kahit siguro magkagipit-gipit na ako, hindi ko bibenta tong damit na to. Hindi ko maiisipan na ibenta dahil isa to sa mga memorable, tsaka alam naman na natin na 'di ba? Kung sakali man na dumating yung araw na tumagal may maiiwan na alaala sa akin si Henyo Master bilang isa sa hinahangaan ko at syempre TVJ yan, no? Isa sa mga iconic Henyo Master ng Pilipinas. No, so syempre bago natin ito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, panoorin natin. Unahin po natin itong interview niya, bakit nga ba umalis si Anjo Iliana sa Itbulaga. So ito yung talaga daw yung pinaka totoong dahilan. So ito po, panoorin nyo. So ito po yung video, mga kadabarkads. So ito yung interview nila. Ito yung dahilan kasi may mga iba po dyan na hindi nakakaalam ng tunay. Kahit ako, hindi ko rin alam eh. Tunay na dahilan na pag-alis ni Anjo Iliana sa Itbulaga nung nandun pa yung Tito Vic and Joey sa GMA noon. Kasi bigla lang din nawala to, di ba? Tapos ang dami na lumabas ng mga issue hanggang sa ngayon nagkagulo na po ang TPINC versus ang TVJ. So ito po yung dahilan daw. So ito po, panoorin natin. Hindi talaga, yun lang yung trabaho ko sa show business. Kasi Monday to Saturday, tinatanggihan ko yung soap, tinatanggihan ko yung sitcoms, tinatanggihan ko yung guesting. Kasi mahal ko yung trabaho ko, na pumapasok ako everyday na hindi ako late. Ganun ako mahal yung Bulaga. Kaya lang, I was forced not to resign because I had to find a job. Kasi field kami, yung all for one month, yung sulit bahay. So, masakit iwanan kasi mahal ko yung trabaho. So, naghanap ako ng ibang trabaho. But in order for me to do that, I had to resign. So dahil sa pandemic, yung parang masakit nangyari sa akin. Sir Anja,
Hindi naman regret. Nami-miss ko yung hosting. I hosted SOP for the longest time. Hanggang naging Sunday All-Stars na siya. I hosted 2 games. May ano ata to eh, may panibagong ano ata sila. Are you smarter than a 5th grader? Saka Power of 10. So I really enjoyed it. There's still time, I think so. We're still young. Pwede pa naman kami, kaya pa naman namin mag-grow. Nung nag-offer ka pa ako pinag-tripan namin na kami si Junior, Dolphy, and Panchito. Ngayon na kami, tagal na kami sa showbiz. Kanina nga nilolo ako mo. Kagabi, kausap tayo sa anong tawag sa gano'n? FaceTime. Sabi ko, Toy, baka pwede na tayo tayo naman host ng Dax Entertainment. Ikaw na si Kuya Jerm, ako na si Idol Sanda. Ganyan nga. Kahawig mo naman yun ah. Ito na. Nisip ko lang. Yun nga no, ang dahilan nga daw ng pag-alis ni Anjo Iliana ay hindi niya na daw kaya. Hindi na daw kaya yung mga taping na yan. So siya po yung tumanggi. Sa madaling salita po, siya po ang umalis or siya po yung tumanggi. Hindi po siya tinanggal or siya po yung umalis. No? Kasi may mga kumakalat pong balita ngayon, simula ho nga nung nag-viral na naman yung issue patungkol dun sa binenta niya, na ayun po yung sunod nating papanoorin, may mga lumabas po na mga post, lalo na sa mga haters ng TVJ, no? Na kung saan sinabi nga daw doon sa post na yon na kaya galit daw si Anjo Iliana sa Tito Vic and Joey, kasi nga po daw ay tinanggal daw ito. Ganyan daw po kasama talaga ang ugali ng TVJ. Grabe talaga itong mga haters na to. 3 utak, no? Oo, 3 yung utak. Iba-ibang kakaiba yung mga sobrang advance, advance na mas advance pa sila sa advance. Alam niyo yung kahit wala naman sinasabi yung taong ganun, sige, post sila. Para lang may mapag-usapan. Para lang may panira sa Tito Vic and Joey sa TVJ. Alam naman din kasi nila na mapag-uusapan yung mga video, yung mga post nila, kapag TVJ ang kanilang siniraan. Kasi nga, alam naman natin na viral at trending ang issue ng TVJ. So yun, dito, mapunta naman tayo dito sa video na kung saan ay ibinenta ni Anjo Iliana yung binigay ni Henyo Master sa kanya. Naku, ako to, Anjo, hindi ko ibebenta to. Bakit? Sobrang gipit na ba? Hindi ko to kasi, alam niyo yun, tsaka ito tinawag niya pang ang pare dito si Henyo Master, tapos ibebenta lang ng kung ganun-ganun yung binigay ng kaibigan niya. Ngayon, kung talagang kaibigan niya nga ba talaga? Kung kaibigan ba talaga ang turing, no? Kasi kahit ako yung t-shirt ko, naghahanap lang ako na ganito ko yan, no? Yan. Ganito gagawin ko dyan. Tapos, hindi ganito, nakalimutan ko tawag din, prim ba yun, prim? Tapos hantay ko lang pag nakaluwag-luwag ulit, punta ako siya TV5, papirmahan ko kay Henyo Master, tas display ko sa bahay ko. Ba't tawa? Di-display ko yun. Eto, dito, mapunta na tayo dito sa video ni Anjo Iliana na kung saan ay binenta niya nga po daw yung at may mga hindi daw kaya daw dito na sinabi si Anjo Iliana. So, panoorin po natin. So, ito po yung video mga ka-Dabbercads na kung saan kung ano ba yung binenta. Alam ko napanood nyo na rin to sa iba't ibang mga vlogger, no? Pero dito kasi, ang pinupunto ko dito, ba't mo kailangan ibenta yung yung bigay ng isang kaibigan kung talagang kaibigan ng turing mo? So, panoorin natin. Beka sa akin, mahal. Sumunod ang mumura na Nadali ako nung una, Hindi, joke. Diba? So, ano naman yan?
Kaya ako nandito ngayon. Una-una, ano nyo ako tagahanga. Ako sir, ako din po sa Kaya, Baby pa lang po ako. Ganun ka na ka, ano? mga kaibigan ko pala, si Nas, tsaka si Boy Marikina. Over the back, palibasa, lalaki, lahat ng mga comedy films. Ay, pinapanood natin lagi. Lagi. Ito kasi tamang trip to ngayon. Puro mga oldies pinapanood yung comedy. Pinapanood So, sabi ko, uy, sila Angeliana, tsaka sila Cheryl Tespayan, tsaka si Manny. Anong movie yun? Talaga. Millionaire. Milyonaryo. Ano yan? May lumabas. Yung nagbibigti pa kayo yung kunyari, yung sila dalawa na Janice Clara, nakakatawa rin doon. So, sige, ano ba yan? Mukhang excited na ako dyan. Teka. Yun nga. Pinapanood ko kayo, nanawagan kayo. May dala ako ngayon. Ano siya? Parang history na rin ng Bulaga kasi host original, OG host to. Ay, sigurado ako. Binigay sa akin. Ako kasi palipat-lipat ng bahay. Sabi ko, ito na lang kaya ang bigay ko para maalagaan niyo pa. Baka, balita ko rin kasi, baka magka-museum din kayo ba? Yan. Mas gusto ko na ito makita sa museum. Pangatlo, yung sa Melbourne, kailangan Mas gusto niya daw makita sa museum yung bigay ni Henyo Master kaysa sa bahay niya. Alam mo, ako yung nangihinayang dyan. Biruin mo si Henyo Master kasi bukod kasi sa napakatalinong tao niyan, ay napaka-talented din. Marami siyang talent, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pag-DJ, hindi lang sa pagpapatawa, hindi lang sa pagsusulat, no? May ano pa siya sa pagdo-drawing. Ngayon, itong drawing na to, tapos ang mura pa binenta. Ganun na ba kamura ang pagiging magkaibigan ngayon? No, so tuloy natin. Yun lang. Ito. Pakita ka na. yan. Wow. Painting ni paring Joey. 2002. So, 21 years. After 79. Tama ba? Yan ba? Ay, hindi. Ngayon. 21 years ngayon. Wala nung... Pero nung 1979, ilang years na yung Bulaga niya? Pag 23. Matagal na. Papuntang 25. Papuntang silver to. Papuntang silver. Isang beses lang nagbigay si Joey nito. Nag-birthday niya yon. October 14. To Andrew and Ma'am Jackie. Wag mo nang tanongin sino si Hindi, kilala ko yan. Kilala ko sa may bayan ko na. Yung kung paano kayo nagsimula. Alam mo yun, parang siya niligawan. Oo, yan. Pero nasa na po Nasa airplano. Lumilipad. Yan. So anyway, isang beses lang siya nagbigay sa amin ng painting. Kaming OG na, mga 5 hanggang 8 lang kami na nabigyan. Different art. Different painting. Ikaw na mismo nagsabi na iilan lang kayo nabigyan at isang beses lang tas hindi mo pa pinahalagahan. Ano ba naman yan? Ibibenta mo sa halagang ganyan. Ewan ko kung magkano na benta to pero para sa akin kung halimbawa man na ibibenta ko to 1M. Totoo, 1 million. Yun, sige, pwede pa. Pero kahit na ano kasi yan memorable Alam niyo yun. Pero kung partida, magkaibigan pa yan kung para sa akin hindi ko naman isa lang akong umiidolo kay Henyo Master, kay Joey De Leon. Pero parang nangihinayang ako na ibenta tong mga ganito. Pero siya, ba't ganun? Ewan ko, nasa isip niya. No? Mga kadabarkads, no kayo, ibebenta nyo to? Yan lang yung natatanging na ibigay sa inyo ni Henyo Master, ni Joey De Leon. Kasi ibebenta nyo agad ng ganyan-ganyan. May ibig sabihin kasi dito, pero mamaya natin sabihin yan kung ano ibig sabihin dito. Hindi ibig sabihin dito dahil nagipit si Anjo Iliana, hindi ganoon kaya niya to binenta, may matinding dahilan talaga dyan. So ito, panoorin natin ulit. Halos magkakamukha. Puro clown. Siguro ako si Ruby, Jimmy. Para ilan lang kami nun So anyway,
Sabi ko, para maalagaan na rin to. Tsaka yung pag-aaralin ko naman, inaanak niya eh. Inaanak niya yun. eh. So, pangtulong na rin. Ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit clown? Siya daw yan. Siya yan eh. Alam mo pala. Siya yun talaga. Siya yan. Sabi ko, parang hindi mo kamukha. Wala ng buhok eh. Diba? Parang awit. Pero dito medyo makintab. So, yun. Baka magustuhan nyo. Kasi wala pa ako nakita. Indulge lang nga nakita ko sa inyo dito. Ano daw, pinabenta daw sa kanya ni Henyo Master? Museum na siya. Tama ba rinig ko? Alagaan ng sobra. Correct. Correct. Sir Joey De Leon. Ang tanong naman, magkano? Ako nanonood sa inyo eh. Napanood ko yung lisensya nyo, yung lisensya. Si FPJ. Nasa ano yata kayo eh. Medyo, eto, bibigyan ko na kayo ng konting hint dito. This is painting to. So, sa painting, may mga price talaga to sa mga artists. So, yun, napasaya mong Bencab, pag sinabi mong sino pa yung mga artists, iba-iba yung leveling nila when it comes to painting. So, meron silang price range. Alright, sa mga gallery. So, magkano ba to? Hindi naman ako pumunta dito dahil sa artist yung kaibigan ko. O dahil sa painting. Yun Pumunta ako dito dahil nanawagan kayo. Okay, yun yung ano eh. Yun yung ano dito medyo talagang parang dalawang klase yung tignan mo. Hindi lang siya yung sa painting. At kasi si Joey De Leon nasa noong time na idol. icon na. Icon. Talagang si Sir Joey, yung humor niya, hindi mo matatawaran yun. Host, comedian. So, magkano to? Kinakabahan ako dito sa totoo. Hindi ko talaga alam eh. Wala akong idea. Pero, Sige. Nisip ko lang, 600. Baba pa nga Hindi ko alam niyan. yung hinga niya. Ibig sabihin, parang nag-expect siya ng million kanya. May tatawagan tayo regarding para makuha ko lang din yung artist side, yung sa when it comes to painting. Kasi 600. ang problem dito, Yun, hindi na natin tapusin doon tayo sa isang video mga kadabar kads. Pero para sa akin talaga, no, kung sa akin yung napunta yan, hindi ko bibenta yan, gano'n. Puri mo siya nang nagsabi na isang beses lang nagbigay si Joey De Leon ng ganyan. Tapos hindi niya pa iningatan. Napag-aalataan si Anjo Iliana na ano talaga, no? May something sa ano, no? Parang may, alam mo yun, parang ayaw niya talaga sa TBJ. Hindi para sa akin na, kasi ikaw isipin mo, kung talagang kahit na magkumpare kayo kung talagang pinapahalagaan niya yung pagkakaibigan, syempre hindi niya ibibenta yun Galing sa kaibigan ko to, papahalagaan ko to. Tapos sasabihin pa, mas maaalagaan daw nila Bustoyo yung painting na yun. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-alaga? Painting lang yan, hindi naman yan dinidiligan araw-araw. Hindi naman yan pinaplansya. Hindi naman niya nilalabhan. Alikabok lang naman magpapasira dyan, tsaka anay. So, anong sinasabi niya na ano? Ano yung sinasabi niya na hindi maaalagaan? Parang kalokohan naman yun. So, yun, mapunta na tayo dito sa isang video. Ito, bali nagawan ko na rin to ng reaction noon. Pero, i-reaction natin ulit. Gawa ng medyo, yung nakarang kasi reaction natin ay picture lang yun or slideshow. Ito yung pinaka full video na sinabi ni Anjo Iliana na ang tinuturing niyang boss ay ang halusos at hindi ang TBJ. So ito ba yung video, panoorin nyo. So ito ba yung video mga kadabar kads, no? Na dito nga sinabi nga, dito nagsimula yung lahat. Nung interview ni Anjo Iliana na ang tinuturing niyang boss ay ang TPINC at hindi ang TBJ. Kalokohan no? Grabe, no? Siguro talaga yung pagkakaalis or pag-alis ni Anjo Iliana sa Bulaga. Parang may doon, may something. Parang may yung tinatawag na
parang, ay, alis na ako dito kasi, alam mo, mahirap ka magsalita eh. Tinatawag na parang siya yung lookout. Siguro nga, alam nga ni Anjo Iliana eh. Alam ni Anjo Iliana yung yung plano ng halusos. Ano ko lang feeling ko lang parang alam niya yung mga gagawin na ng mga halusos kaso hindi niya sinabi sa TVJ. Pagkakaalam ko siya yung kauna-una ang umalis dyan eh. Diba? Kala Jimmy Santos, Ruby, siya ataw na umalis. Yun lang hindi ko masyadong alam kung siya. So ito po yung video, panoorin natin Chairman Alasot. And sabi ko, approve para malaman niya na talaga yung boss. At sinabing boss, bakit naging boss? Alasot. When it talaga started, he financed the sale. Account of the sale. May-ari. Yung success ng Itbulaga, na kay, Mr. T, saka kay TVJ. Pero yung simula ng Bulaga, credit dun sa nag-finance. Happy? Happy pa. Naging pahayag ng dating actor-comedian na si Mr. Andres Jose Iliana Jr. o mas kilala bilang Anjo Iliana sa kanyang interview sa social media na nirepost ng pamilyang Haluspos. Ayon sa mga legit dabarkads, ay tila ba mas kinakampihan nito ang mga Haluspos at bumaliktad bigla sa mga kasamahan niyang sina Tito, Vic at Joey. Sa interview kasi iginiit nito na ang tunay na nagmamay-ari ng Itbulaga ay ang mga Haluspos dahil sila ang siyang financer nito at ang chairman nila ay si Mr. Romy Haluspos Sr. na ama ni Bullet at John Haluspos. Nirepost ito ng asawa ni John Haluspos ang video ni Anjo Iliana at sinabi niya sa mga netizens na panoorin ang video na ito upang mas lalo daw maintindihan ng publiko na sila ang siyang nagmamay-ari ng Itbulaga at hindi sina Tito, Vic at Joey. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga legit dabarkads patungkol sa pambabash sa kanyang pamilya at sa buong Haluspos family. Guys, move on na tayo. Suportahan natin lahat ng TV program nagbibigay ng tuwa at saya para sa bawat Pilipino. Love, not hate. Hashtag Itbulaga. Hashtag always be grateful. Hashtag God's perfect timing. Hashtag GMA. Marami naman ang siyang nagtataka kung bakit bigla daw parang bumaliktad si Anjo Iliana. Samantalang noong pumutok ang balitang hindi pa napapasweldo si Vic Soto ng 30 million pesos ng mga Haluspos, ay isa din siya sa mga nagsalita laban sa pamilyang ito. At sinabing wala din siyang natanggap noon na sweldo galing sa kanila. Ayon pa kay Anjo, ay may utang din daw sa kanya ang Tape Incorporated. At kung hindi pa daw nagsalita si Tito Soto, ay hindi din siya paniniwalaan ng ibang tao. Noon daw, ay nakakatanggap din siya ng bayad na daw siya sa BIR ng tax, pero hindi siya sumusweldo sa Itbulaga. Anyway, edi syempre sinungaling na naman ako. This is precisely yung sinasabi ni Tito Sen, na bakit sa BIR declared na yung VAT, ibig sabihin bayad na. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at ni paring Vic Soto, walang maniniwala sa akin na may utang pa sa akin. Ayon pa sa interview ni Anjo Iliana noong pang nakaraang buwan, ay sa 20 years niya sa Itbulaga ay wala siyang nakuhang compensation galing sa pamilyang Haluspos o sa Tape Incorporated. Mula Lunes hanggang Linggo daw noon, ay dati siyang nasa Itbulaga at hindi sinisweldo pero tuloy pa din sila sa pagtatrabaho. Kumbaga, the show must go on. Ito ang mga pahayag niya noong mga nakaraang buwan patungkol sa nasabing pamilya. Kaya naman nagtataka daw ang mga dabarkads kung bakit parang biglang kumampi na ito sa pamilyang Haluspos. May mga bali-balita naman na kumakalat na inalok daw siya para maging bagong host ng New Itbulaga show sa GMA7. Ngunit pinabulaanan ito ng aktor at sinabing wala itong katotohanan. There you have it mga ka-showbiz tips. Anong masasabi ko? Alam nyo ano to? Itong issue na to, napaka talaga, no? Kasi birain mo kundi napaka-toxic.
Paano ko nasabing ganun? Ito, isipin nyo mabuti. Kumpare, kaibigan, tapos sasabihin mo sa interview mo, tatanungin nyo ako kung sino nagmamayari ng Itbulaga. Walang iba kundi yung nag-finance. Pero mo sa 20 years niya sa Itbulaga, hindi niya ba alam na may Itbulaga na wala pang na may Itbulaga na pero wala pang tape? Kaya paano niya masasabi na ang halusos ang nagmamay-ari ng Itbulaga? Tsaka yung sinasabi niyang utang, parang ano niya lang yun eh. Parang alam niyo yun, yung parang dahilan niya lang yun na hindi siya binayaran para hindi siya mapaghinalaan ng tao na siya talaga yung huda sa grupo. Promise, yan yung nakikita ko dyan. Kasi isipin nyo ang sabi niya nga doon sa interview niya, di ba? Hindi niya na daw sisingilin yung utang ng Alusos Brothers sa kanila. Hindi niya na daw sisingilin yung utang ng Tape INC sa kanya. Hahayaan na lang daw. Pero ano ang sinabi niya doon sa isang video na nagbebenta siya? 'Di ba? Wala na siyang pera. Kung napanood niyo yung full video may sinabi siya doon na para sa anak niya yung pera na gagamitin. So, ibig sabihin, kung halimbawa na may utang sa'yo ang Halusos or ang Tape INC, posibleng hindi mo sisingilin dahil kailangan mo ng pera. Di ba? Siya na, sa mismong dila niya mismo na huli siya, mga Kadabarkads. Isipin niyo mabuti binibenta niya yung painting dahil wala nga siyang pera dahil nga kailangan ng anak niya. Pero yung utang ng Halusos sa kanya, hindi niya daw sinisingil, hayaan na lang daw. Diba kung isipin niyo mabuti, napaka-imposible mga Kadabarkads. Kasi kung isipin niyo wala kang pera, tapos hinayaan mo yung pera mo dun sa Tape INC. Ano lang yun alam niyo yung ginawang strategy ni Anjo Iliana na yun para hindi siya mabash. Para isipin ng tao na ay hindi kampi si Anjo Iliana sa Halusos kasi biruin mo may utang nga siya dun, hindi niya nga siningil. Diba? Napaka-basic lang Isipin mo, ulitin ko nagbenta ka ng painting. Tapos, yung painting na yon galing pa kay Henyo Master, kay Joey De Leon, na kumpare mo. Diba? Tapos ikaw na mismo nagsabi na, ayun lang yung binigay sa'yo. Or kauna-unahang binigay sa'yo ni Henyo Master. So, dapat ingatan mo yun. Diba? Dapat pangalagaan mo yun dahil yun na, nag-iisa na nga lang yun. Parang na yung tinatawag na napakagandang yung binigay niya na sa iyo na may sentimental value na tinatawag yun. Hindi lang doon, mas super pa dahil kumpare, kaibigan, 'di ba? Tsaka ang TBJ din, si Henyo Master din ang nagdala sa iyo. Isa din sa nagdala sa iyo sa rurok ng tagumpay sa buhay mo. 'Di ba? O tawa. At palakpak. Tapos ngayon magbebenta ka ng painting ni Henyo Master, hindi mo pinahalagaan yung binigay ng kaibigan mo. 'Di ba? Tsaka 600. Totoo pwedeng may benta kay Bustoyo ng 1 million yun. Totoo yan. 1 million yun, hindi basta-bastang paint yun. Henyo Master yan, Joey De Leon, TBJ, the trio iconic dito sa Pilipinas. Tapos ibibenta mo 600K. Yung pera ngayon, yung 600K, mga 3 buwan, ubos na yan. Pero yung painting ng kaibigan mo, andyan lang palagi yan na maaalala mo, may kita mo hanggang sa pagtanda mo, baka mas una ka pang mawala kaysa dyan sa painting na yan. Pero yung pera, saglit lang yan Diba? Tapos ito pa, isipin nyo mga Kadabarkads ulitin ko. Diba? Yung about po dun sa utang ni Anjo Iliana, utang ng Tape INC kay Anjo Iliana na hindi niya na nga daw siningil para daw wala na daw isyung mangyari, napaka-posible po nun. Kasi ikaw na mismo yung sabi, kaya mo binibenta yung painting, wala kang pera, tas yung utang, palagay na natin na yun. Kung sa TBJ, ang utang sa TBJ nasa 30 million, palagay na natin mga 10 million yung kay Anjo Iliana. Saan mo kukunin yun? Ang laking pera nun. Diba? 10 million.
Diba parang napaka-posible mga kadabarkads kung iisipin nyo maigi. Kaya yung ginawa ni Anjo Iliana na yun, ano lang yun, parang hindi siya, ano yung pamamaraan niya yung para hindi masyadong isipin ng mga tao, ng mga dabarkads ay hindi nga siya yung naghudas sa TVJ. Pero alam natin at sa mismong ginagawa niya ngayon, at yung mga iba pang niyang interview, alam na natin na talagang isa siya sa mga naghudas sa TVJ. Diba? Tapos sasabihin mo, sino ang pinaka-boss? Sino ba ang tinuturing mong boss? Ay, ang nag-finance. Sino ba ang may-ari ng Itbulaga? Ay, dapat yung nag-finance. Diba? Hindi mo iniisip yung nararamdaman ng mga kaibigan mo, ng kumpare mo, ng Tito Vic and Joey sa mga sasabihin mong ganun. Tapos sasabihin mo, bandang huli, kakampi ka, hindi ka nagudas. Yan yung sinabi mo. Ay, nakakatanga lang minsan eh. Diba? Ang ginagawa niya tayong yung parang hindi natin magigets yung mga pinaggagawa niya. Pero yung totoo talaga, kahit ako mismo, ako na nagsasabi sa inyo, si Anjo Iliana, ikampi talaga sa tape INC yan. Posibleng hindi. So yung mga dabarkads, hanggang dito na lang tong video natin. Anong masasabi nyo sa mga napanood nyo, i-comment nyo lang po dyan. At syempre, ako po ay nagpapasalamat sa walang umpay na suporta nyo dito sa aking YouTube channel at sana po pakishare ng mga video natin. Araw-araw nag-upload tayo 2-3. So try kong mag-upload ng 5. Try kong mag-upload ng 5 o 4. Kasi may mga nagko-comment po dyan ng mga dabarkad sa atin na bitin daw sila sa 2. At tayo naman ay bibihira lang pong mag-live. Kaya sabi nila, kahit bihira ka mag-live, Jay, mag-upload ka na lang. Ano daw nila ako, stress reliever. Libangan daw nila. Sabi ko, ginawa nyo akong clown na. Ginawa nyo akong tuta. Ginawa nyo akong pakapit. Pag naboboring, ay panoorin mo si Jay, naboboring ka, nakakatuwa yung mukha yung clown. Pero okay lang po yun. At least masaya din po ako na natutuwa po kayo sa mga video na napapanood nyo dito sa aking YouTube channel. So yun, hanggang mga kadabarkads, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming salamat sa walang umpay na suporta nyo. At please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please follow my Facebook page na Jay Guevara 18. At sa mga kasamahan ko na nandiyan po sa description ng kanilang mga link. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.